Mga sangkay, kamustahin po natin ang status ngayon ng gobyerno ng Amerika. Kamusta sila? Nag-shutdown na nga ba ng tuluyan ang kanilang gobyerno dahil po sa napakalaking problema? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Mga sangkay, marami nga po ang kinakabahan sa posibleng maganap sa United States of America o yung gobyerno ng US. Dahil nga po sa posibleng shutdown ng kanilang gobyerno. I don't know kung narinig nyo na yung ganitong klaseng balita sa ibang mga bansa, pero ako, parang sa Amerika ko lamang po ito na-encounter na magkakaroon ng shutdown ang kanilang government, no? Anyway, bago tayo patuloy, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. Talagang napakadali lamang po yan mga sangkay. Kung kayo ay nanonood sa Facebook, aba, matik na. I-follow nyo po ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, dahil nga po napipinto itong sinasabing shutdown ng US government. No, at sinasabi nga po na kapag nangyari ito, na magkaroon ng pagsasara ang kanilang gobyerno o shutdown, marami po ang magkakaproblema, especially po yung mga nagtatrabaho. Ang kanilang mga kasundaluhan ay maninilbihan bilang mga sundalo na wala pong sahod. Ganon din po yung mga manggagawa pang iba, mga sangkay. At ito nga po, malaking problema po talaga yan. Ngayon, kamustahin po natin, tuluyan na nga ba silang nagsara? Ito po yung bagong balita ngayon mula sa UNTV at ibinalita na rin po ito sa international media. US House at Senate na iwasan ang government shutdown. So ibig sabihin, hindi na tuloy ang shutdown ng kanilang gobyerno? Hello, Lea. Magandang araw sa iyo. Ano ang naging resulta ng botohan sa House at Senate ukol sa naturang bill? Yan na. Good morning, Bert. 335 to 91 ang naging resulta ng botohan sa continuing resolution of 45-day funding bill ng mababang kapulungan. Tumungo naman ang panukalang batas sa Senado kung saan 89 to 9 ang naging botohan, kaya naipasa kay President Biden ang bill upang mapirmahan. Dahil sa 45-day funding bill, makakapanatiling bukas ang pamahalaan hanggang November 17. Okay, hanggang November 17. So, ibig sabihin, delikado pa rin pala. Mananatiling bukas dahil naipasa ang bill na yun mga sangkay. Okay, so ibig sabihin, makakapagpatuloy, hindi magkakaroon ng shutdown ngayon ang gobyerno nila. Balit, hanggang November 17 lang. Tama ba yung pagkakarinig ko? Ito po yun, mga sangkay. Ulitin natin. President Biden ang bill upang mapirmahan. Dahil sa 45-day funding bill, 45-day funding bill. Ito po yun, 45-day funding bill. makakapanatiling Bukas. bukas ang pamahalaan Ang hanggang November 17. Hanggang November 17. Mabibigyan din ang Kongreso at Senado ng karagdagang panahon upang mapag-usapan ng buo ang tungkol sa funding legislation. Okay. Sa madaling sabi, mga sangkay, mananatiling bukas until November 17 ang kanilang gobyerno. At sa time na to, mula siguro ngayon, pag-uusapan na po nila kung paano maipagpapatuloy. Alam nyo mga sangkay, alam naman po natin na ang Amerika ang kinikilala mga sangkay na pinakamataas, di ba? Lagi po yung sinasabi ng iba. Though mayroon pong momentum na nagaganap, kagaya ng India, China, mga sangkay. Pero pagdating pa rin po sa superpower, Amerika pa rin di ba? Kaya marami ang kinakabahan sa shutdown na ito. Malaki po talaga yung kanilang problema. Yung kanilang alang pera, mga sangkay, nangangamba ang marami na baka maungusan po yan ng BRICS. At sabi pa nga po, kapag nangyari ito, marami pong maapektuhan, kasama po dyan yung ating bansa. Unless siguro, kung aanib siguro si PBBM, di naman tayo
magaling tungkol dyan, pero marami na po kasi ang nagsasabi na dapat daw po si PBBM ay umanib na sa sinasabing samahan ng BRICS currency. So ano yun? Isasantabi na yung dollar ng Amerika. Well, balik po tayo sa shutdown ng government ng US. Upang magkaroon ng kasunduan, kinailangang alisin ang karagdagang tulong sa Ukraine. Nako! Ito ang pag-asa nila, mga sangkay. Alisin ang karagdagang tulong sa Ukraine. Alam naman po natin na ang Ukraine ay isa sa pinapadalhan nila Biden ng malaking halaga. Pambili ng mga armas, supply, para po labanan ang Russia. So, anong ibig sabihin na ito? Mukhang nanganganib dito ang Ukraine, pambihira. Alam nyo na, pasubo lamang po ang Ukraine. Alam naman po ng lahat siguro kung bakit nandun yung Ukraine lumalaban sa Russia. Dahil po sa West, yung Western countries. Inudyukan mga sangkay, nauto, pinalagan na ang Russia. Ayan, sila po. Magkapatid, nag-aaway. Ngunit nakasama naman ang $16 billion na federal disaster assistance na request ni President Biden. We will put a clean funding stopgap on the floor to keep government open for 45 days. 45 days, no? Yan lamang po. 45 days na kailangan ang government ng US ay bukas para mapag-isipan, mapagplanuhan kung papaano maididiretso na bukas ang kanilang gobyerno. Ganun po ka-critical ngayon ang gobyerno ng Amerika. For the House and Senate to get their work done. We will also, knowing what had transpired through the summer, the disasters in Florida, the horrendous fire in Hawaii, and also the disasters in California and Vermont, we will put the supplemental portion that the President asked for in disaster there too. Keeping the government open while we continue to do our work to end the wasteful spending, end the wokeism, and most importantly, secure our border. So, dalawa lang to, mga sangkay, until November 17, di ba? Dalawa lang to. Pwede magpatuloy na bukas ang kanilang gobyerno at maayos na po ang lahat. Or, magkaroon po ng shutdown mismo, matuloy na po ito. Matapos ang ilang magulong araw sa mababang kapulungan, ipinasa ni Speaker Kevin McCarthy ang bill kahit na may mga bantang papatalsikin siya sa kanyang pwesto ng ibang Republican. Para naman kay House Speaker Kevin McCarthy, kailangang alisin ang partisanship ng Republicans at Democrats para sa kapakanan ng publiko. Kung hindi sana ito naipasa, mawawalan ang mga federal workers ng trabaho, hindi masasahuran ng mahigit sa 2 milyong active duty at reserve military troops. Yan po. Yan po ang mangyayari, imagine ninyo mga sangkay, magtatrabaho silang lahat ng wala pong bayad. So malamang, magwewelga yung mga taga doon, mga sangkay. So ang mangyayari, gulo sa Amerika. Kung magkakaroon po talaga ng government shutdown. At titigil ang ilang programa at serbisyo ng gobyerno. Balik sa inyo, Bert. Yes, Leia. Ano naman ang reaksyon ni President Biden sa pagtanggal ng suporta sa Ukraine? Ayan. Ano ba yung US, no, mga sangkay? Ano po sila talaga kahit hindi naman sila... Well, Russia kasi din no? Russia. Talagang kaaway ng Amerika. Ang galing nga po ng twist Instead na ang Amerika ang makipaggera, ginamit po ang Ukraine. At hindi rin po mag-isip. Bert, sinabi niya na inaasahan pa rin niyang ipagpapatuloy ni Speaker McCarthy ang kanyang commitment sa mga tao ng Ukraine na matulungan sila ng Amerika lalo na sa critical moments na ito. Bert? Wala, kailangan gawin ng Amerika yun Kasi kung aatras na po yung Ukraine, ang lalabas po, natalo yung US ng Russia. Natalo yung Western countries ng Russia. Kaya nga po tingnan yung mga sangkay ang situation. Finifeed nila ang Ukraine para maipagpatuloy yung laban. Suporta ng mga pagkain,
medical, mga pandigma, mga sangkay. Kasi kailangan nila may pagpatuloy para hindi mapahiya ang buong Western countries, especially yung US. Pero wala po silang pinapadala mga sundalo. Diba? Ukraine lang ang lumalaban. Alright, salamat Lea. So ano po ang inyong komento mga sangkay? Ayon po dito, sa pandaigdigang balita, ang pinakamalakas sa bansa, tama ba? Sila pa rin na United States of America ay nakaiwas pansamantala sa government shutdown. Tingin nyo ba mga sangkay, makakasurvive ang Amerika sa isang napakalaking problema ngayon ng kanilang gobyerno? Just comment down below. At ngayon mga sangkay, pag-subscribe po yung isa kong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.